Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga, mga minamahal, ayun, meron din pong nasampulan na isang retired general na nakasuhan, talagang pagkalapag dito nga po sa bansang Pilipinas, abay meron na pong naka-isyong warrant of arrest, hinabla ang lolo ninyo, biglang kulong. Can you imagine Yes, meron tayong rights sa freedom of the press, freedom of expression. Walang masama maghayag ka ng opinion sa loobin mo, pero yung naayon naman sa tama. Pero kung ikaw may tama talaga yung utak mo, tatamaan ka talaga. O, tingnan nyo yung nangyari dito. Pakita natin sa inyo mga minamahal. Ito video to Mainit na balita, inaresto si retired Major General Romeo Puquis kaugnay sa kasong inciting to sedition. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, sa mga sandaling ito ay narito pa rin sa loob ng CIDG NCR ang inaresto nga na retired Air Force General na si Romeo Puquis para sa pagpoproseso sa kanya kagaya ng iba't ibang ginagawa sa pag-aresto gaya ng mugshot, ng fingerprints at yung medical. At Rafi, inaresto nga kaninang umaga si General Puquis sa pagdating nito sa bansa alas 8 ng umaga kanina nang lumapag ang aeroplano sinakyan ni Puquis mula Bangkok, Thailand sa bakasyon kasama ang kanyang pamilya. Nakaproses na siya na makunan palabas ng terminal. Ang pag-aresto ay sa bisa ng warrant of arrest mula sa Quezon City RTC kaugnay sa inciting to sedition case ni Puquis. Sa eksklusibong panayam ni Puquis, isa umano itong uri ng panggigipit sa mga taong bayan na naghahayag lamang ng... Paano ka gigipitin? Wait lang. Paano ka gigipitin, Puquis? Kasalanan mo nagsasalita ka ng fake news. O biruin nyo, sabi ba naman niya, labanan natin ang gobyerno, yung mga, yung mga kapwa ko dyan, active PNP, active personnel. Huwag nyo nang respetuhin ng gobyerno, mag-aklas na tayo. Tama ba yun? Hindi de porket ikaw ay kontra sa gobyerno, ay palagi ka ng tama. O tingnan mo ngayon, natamaan ka tuloy. Diba? Dapat isunod na din yan si Macanas Hilig din gumawa ng fake news damin sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Paglabas ng terminal, naghihintay na ang sasakyan para kay Puquis. Nasa parking naman si Attorney Ferdinand Topacio at mga kasamang... Nako po! Lawyer pala ni Puquis itong si si Topacio. Naku, makukulong ka talaga niyan. Lahat ng hinawakan niyang kaso, kulong. Si Kibuloy, si Digong, si Alice Go. Diba? Sino pa yung isa? Yung kapatid ni Alice Go, hinawakan niya din yung kaso, kulong. Diba? Gusto mong makulong? Hawakan mo magpaabogado ka kay Topacio. Talaga nga namang, hindi na natin kailangan questionin yan, Talagang automatic na, kulong ka talaga. Alright, sige, continue tayo. Retiradong general ni Puquis. Sigaw nila dapat may kasamang abogado si Puquis sa sasakyan, bagay na hindi na napagbigyan. Agad din nila sa Camp Crame si Puquis para iproseso nga at dalhin sa QCRTC Kalaunan. Sabi ni Topacio, ipoproseso nila ang piyansa ni Puquis ngayong araw. Nagugat ang kaso sa statement ng retiradong general sa mga rally na ininterpret naman daw na nanghihikayat na wag nang galangin ng gobyerno at ang mga nasa active service naman ay mag-withdraw ng suporta. Wala naman daw ganoon. Kinundi na rin ang mga kasama niya sa United People's Initiative ang umano'y panggigipit sa kapwa retired officer na nagpahayag lang umano ng damdamin. Narito ang pahayag ni retired Air Force General Puquis. Ito'y panggigipit to, pang-ahas, pananakot sa ating mga taong mamamayan. Papahayag ng damdamin sa matinding korupsyon sa bayan natin. Bakit po kayo nakaganyan? Naresto ko dahil may kaso ako na inciting sedition. So, hinaharap natin to. Alright. Ang init talaga, ni Puquis, mga minamahal, Sige, trabahuin nyo pa yan. Fake news pa. Mga minamahal. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Tapos sasabihin niyo, hindi, political oppression to, hindi, political persecution to, hindi, tinatrample nila ang freedom of the speech.
Tinatarget nila kami mga kritiko. Walang ganon. Oo. Kung naaayon lamang ang sinasabi mo sa batas. 'Di ba? Yung freedom of speech, yes, applicable naman yan sa lahat. Pero wag naman sanang umabuso. Meron kang rights, totoo, na magsalita tungkol sa nararamdaman mo. Valid naman yung feelings mo dito sa ating gobyerno. Pero yung gagawa ka ng fake news, yung tatakutin mo, hikayatin mo, mag-aaklas. Di ba mali na yun? Di ba mga minamahal? O ngayon na nakasuhan ka ng inciting to sedition ng sedisyon. Sarap ba? Siyempre, di ba? Hindi, mga minamahal. Nakakatakot yan. Pero available naman yan yung kaso na yan, mga minamahal. Hindi naman crime ang inciting to sedition or yung available naman yan yung mga na yan. Yes, meron kang freedom of the speech, pero wag naman sanang lumagpas, 'di ba? Yung yes, may rights ako, 'di ba? Ito yung ko, yung rights ko, yung karapatan ko. Wag naman sana tayo lumagpas na kahit mali na, sasabihin mo pa din na may rights ka pa din. Actually, yan yung kadalasan linyahan ng mga taong pulong na. 'Di ba? Makukulong na. Yan yung kadalasan nilang sinasabi na hindi may rights ako sige, exercise mo yung rights mo, pero exercise din natin yung rights ng batas. 'Di ba? Mga minamahal, masyado kang papansin You are creating chaos. Ang gulo-gulo mo. Oo, tanda-tanda mo na pero hindi ka pa din nagpapatanda. Kung meron kang hinaing dito sa ating gobyerno, abay magreklamo ka sa Senado, sa Kongreso. Meron naman tayong Court of Appeals, meron naman tayong Supreme Court. Ba't di ka magpasa ng kaso? 'Di ba? Kung ayaw mo sa gobyerno, meron namang eleksyon, may legal naman na paraan, 'di ba? Pero sasabihin mo na wag nang sundin ng gobyerno, wag na tayong makinig sa batas, mali yun, boy. Sobrang mali nun. You are creating a chaos. You are creating a gulo. 'Di ba? Wala tayong magagawa. Diyan naman siya magaling, mga minamahal, 'di ba? So, ay nako. Oo. So, sabi ng ating kaibigan, hindi pwedeng victim kapag ikaw ay nahuli, pero bayani kapag ikaw ang nagyayabang. Tama nga naman, mga minamahal. So, itong salita kasi na binitawan ng dating general, hindi lang yan simpleng rant, mga minamahal. Syempre, retired general yan. Meron yan siyang influence. Meron pa rin siyang kahit katiting na impact. And posible din yung sundin ng iba. Kaya dapat iwasan natin, yung mga ganun, dapat tanggalan din to ng pensyon mga minamahal 'di ba? Actually, kawawa yung mga yung mga susunod sa kanya kapag sinunod yun. Kawawa yung sundalo or ordinaryong tao, especially na din yung bansa. Sobrang kawawa kapag sinunod ninyo yung boses itong kupal na to. Ang stability ng Pilipinas nakasalalay dyan, 'di ba? Kaya hindi pwedeng basta-basta may taong nagsasalita ng ganito, 'di ba? So, wag yung sundin ng gobyerno. Kung yan yung sinasabi nila, wag yung sundin ng gobyerno, tapos tatawagin lang opinion. Naku po, mag-ingat kayo, budol yun. Baka makulong pa kayo, mahuli pa kayo, 'di ba? So, hindi porket inaresto is biktima ka na kaagad. Hindi porket kontra ka sa gobyerno, automatic tama ka na agad. Meron tayong due process, meron tayong warrant, meron tayong basihan ng kaso. Let the law do their job, 'di ba? So, kung inosente, may korte, 'di ba? May paraan para patunayan. Hindi pwede yung kalayaan ko ito ang kailangan ko magsalita. Ito yung will ng puso ko Yes, I do, mga minamahal. I support the criticism. I support the accountability. I support the democracy. Pero yung mag-uudyok tayo ng kaguluhan, mag-uudyok tayo ng katarantaduhan, panawagan na suwain ng gobyerno, panawagan na magkaroon ng destabilization, ay hindi na po pwede yun. Diba? Wala ka ng respeto sa batas noon. Wala ka ng respeto sa democracy noon. Wala ka ng respeto sa bansang Pilipinas noon, mga minamahal. Mahiya ka naman sa balat mo. Diba? Again, alright. It's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.